ito. Let's give thanks po, church. Ulay-ya-ya, masika na siyanta, masika, mamahanga. Liya-ya-ya, mamahasanta na masika. Come on, church, let's speak up. Huwag kayo mahiya. Liya-ya-ya, santa na masika, mamahanga. Liya-siyanta na masika. Our Father, maraming salamat ulit sa panibagong umaga na ito, sa panibagong kalakasan, panibagong kalusugan, panibagong revelation na patungkol lamang kay Jesus. We thank you, Father, sa bawat isa na narito, na hindi ininda yung ulan, dinideklara namin Jesus sa umaga ito, na yung mga kapatid namin ay makakarating para makapakinig ng iyong mayamang biyaya. Lord, maraming salamat sa mga aming mga espiritu na mga puso at isipan para manamdam namin, ma-enjoy namin, at mapusog kami sa aming spiritual na pagkatao. Lord, maraming salamat. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Yan. Well, unity in Christ. Bakit ba kailangan natin ng unity? Bakit ba kailangan natin magkaroon ng pagkakaisa kay Kristo? Bakit kailangan natin maging united as one sa biyaya ni Jesus? Bakit po kaya? Dito, babasahin natin yung John chapter 17 verse 20. Ito po yung istorya before dakpin si Jesus ng Roman soldiers. So dito, si Jesus Christ ay nagdadasal. Sabi nito sa verse 20, I am praying not only for these disciples, but also for all who will ever believe in me through their message. So si Jesus nagdarasal kay Daddy God na hindi lamang ang pinagdarasal ng kanyang 12 disipulo, kundi ipinagdarasal din po ni Jesus yung lahat ng tao na maniniwala kay Jesus sa pamamagitan ng salita. Ano ba yung word dito? Ito po yung gospel na ipinapakala, sinishare ng 12 disciples sa lahat ng tao. So pinag-pray ni Jesus yun, na lahat ng tao ay maniwala kay Jesus through the gospel. Hindi sinabi nito ni Jesus na I will pray for all who will ever believe in me and in their efforts. So sa madaling salita, lahat ng tao na maniniwala kay Jesus patungkol sa gospel, patungkol sa finished work ni Jesus sa kanyang death, burial, and resurrection. So despite na yung mga disciples magagaling mag-share, walang count yung sarili nila doon. Amen? And sabi sa verse 21, I pray that they will all be one. Sabi ni Jesus, pinagdarasal ko na lahat sila ay maging isa. Na magkaroon sila ng pagkakaisa. Na maging isa sila. Saan daw po ba tayo dapat maging magkaisa? Saan daw tayo dapat maging united as one? Maging isa tayo sa aming pananampalataya tungkol kay Jesus. Amen? Magkaisa tayo na i-share yung gospel patungkol kay Jesus. Magkaisa tayo na si Jesus yung Diyos na nagkatawang tao, nabuhay bilang tao, binugbog, nasugatan, ipinako sa krus, namatay, inilibig at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay magmuli para iligtas tayong pinatawad, iligtas tayong pinagpala. Amen? Doon daw po tayo maging isa. Doon tayo magkaisang lahat. Amen? So kung sa church natin, kung meron tayong dapat maging grupo, yung group lang ni Jesus. Amen? Dapat magkaisa tayo i-share si Jesus. Hindi i-share yung Jesus plus dapat mong gawin. Amen? Kasi kapag ganun ang ginawa natin mga kapatid, iba na yung pinapakita natin sa tao. Ay sabi nito, you are in me, Father, and I am
in you. Sabi ni Jesus, ako'y nasa iyo, Ama, at ikaw nasa akin. And next, sabi, and may they be in us so that the world will believe you sent me. Sabi ni Jesus, Ama, ako ay nasa iyo, ikaw ay nasa akin, at ako ay nasa inyo. Ibig sabihin, once we believe in Jesus, we believe in Daddy God na sa atin na yun. Amen? At sabi nito, so that the world will believe you sent me. Para maniwala ang buong mundo na isinugo si Jesus ng Diyos Ama. Paano sila maniniwala kung wala nag-share? Paano sila maniniwala na si Jesus, yung Diyos na nagkatawang tao, kung wala silang naririnig patungkol kay Jesus? Amen? So, ito yung muna natin dapat gawin. Magkaisa tayo mag-share. Hindi naman po kailangan na katulad tayo ng pastor, katulad tayo ng mga leaders na nagpapahaba sharing. Kung ano yung revelation na nakuha natin, ayun po yung i-share natin. Madali mahirap. Sagot ko, madaling mag-share o mahirap mag-share? Madali na mahirap. Madaling mag-share sa mga taong gustong makinig. Mahirap mag-share sa mga taong ayaw makinig. So yun yung challenge natin mga kapatid. Despite na may mga sinishare tayo ayaw makinig, panindigan natin yung foundation natin kay Jesus. Amen? Kasi isipin nyo, yung 12 disciples ba ng panahon ni Jesus kung nag-share sila, lahat ba ng taong share nila mahilig sa kanila? Lahat ba ng taong na-share ng 12 disciples sa pawis, tinanggap kanin si Jesus? Diba hindi naman? Pero anong ginawa nila? Nagpatuloy pa rin sila sa kanilang goal. Ano ba yung goal nila ng time na to? Spread yung gospel. Ipakita sa buong mundo na si Jesus yung Diyos. Na walang count yung mga sariling pagsusumikap natin sa buhay. Na walang ligtas points sa langit. Dahil kung may ligtas points lang yun, si Jesus lang pinapos sa krus ng Kalbaryo. Amen? So that the world will believe you sent me, sabi ni Jesus. Kasi kung walang mag-share, walang taong maniniwala na si Jesus yung Diyos. So ano mangyayari? Ano mangyayari sa mga tao? Magkakagawa-liwag yan. Magkakawalan separations yan. And even sa church, kung hindi tayo nagkakaisa sa faith natin, which is Jesus pa rin naman, magkakagulo tayo din eh. Tama ba ako? Mali kayo. Joke lang. So, kailangan natin maging united. Unity dapat yung sharing Jesus sa buhay natin. Hindi Jesus plus Jesus yung magagawa mo, yung Jesus ang dapat mong gawin, hindi po. I-disregard natin lahat ng mga pwede natin gawin sa buhay kasi hindi yan counted. Amen? Next verse, sabi dito sa verse 22, I have given them the glory you gave me, so they may be one as we are one. Sabi ni Jesus, ibinigay ko rin kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin, Ama, para sila ay magkaisa-isa. So yung glory na ibinigay natin kay Jesus na ibinigay sa atin, ito yung reason para tayo magkaisa sa biyaya ni Jesus. Amen? I am in them and you are in me. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love them. Inulit dito ni Jesus. I am in them. Si Jesus ay nasa atin. At ang Diyos Ama ay na kay Jesus. So kung ang Diyos Ama ay na kay Jesus, at si Jesus na may Diyos Ama ay nasa atin, ano yung nasa atin? Yung perfect Diyos na nasa atin. Si Daddy God na kay Jesus nasa atin, so we are made perfect because of Jesus. Amen? So that we may experience such perfect unity. Hindi being perfect, hindi
sa pagiging perfecto natin individual niya tayo magiging united as one. Amen? Sabi nito, mararanasan natin yung perfect unity kung meron tayong Jesus na siyang sentro ng buhay natin. Amen? Ulitin natin ha, hindi tayo perfecto para tayo ay magkaisa. Pero dahil ni Jesus na nasa atin, tayo ay naging perfecto para magkaisa sa biyaya ni Jesus. Amen? Maliwanag? Maliwanag. Sabi nito, that the world will know that you sent me and that you love them so much as you love me. So, inulit ni Jesus, para malaman ng buong mundo, malaman ng lahat ng tao, believer ka man or unbeliever, malaman ng lahat ng tao na si Jesus ay ipinadala at maranasan nila, mahal ni Jesus yung lahat ng tao gaya ng pagmamahal ng Diyos Ama kay Jesus. Amen? So, ito pa lang, pando na tayo. Bakit? Kasi pinakita ni Jesus na mahal tayo ng Diyos gaya ng pagmamahal ng Diyos Ama kay Jesus. So, kung ano yung treatment ni Daddy kay Jesus as precious son, ganoon din po yung treatment sa atin ng Diyos. Amen? Kahit hindi tayo perfect, kahit tayo po yung makasalanan, kahit ano ba yung background natin na bubuhay pa tayo, i-disregard natin lahat yan. Ang ipag-focus natin, yung Jesus na meron tayo sa buhay natin. Amen? So, kung yun ang focus natin, nagbibinata si Loya, kung yun ang focus natin, si Jesus, doon pala, meron tayong pagkakaisa-isa. Amen? Amen. Next, sabi nito sa Romans chapter 15, we who are strong must be considerate of those who are sensitive about things like this. We must not just please ourselves. Sabi nito, tayong malalakas ang pananampalataya o tayong matatagal na sa church. Tayong tumanda na as a believer. I-consider natin yung mga kapatid natin mga bago. Kasi sa itong version ang nakalagay nito, hindi siya considerate of those who are sensitive. Sa ibang version nakalagay dito, mga weak people, diba? Yung mga mahihina, or yung mga baby Christians na tinatawag. We must not please ourselves. Huwag po natin itaas yung sarili natin na porket matagal na ako sa church na ito, ikaw bago pa lang. Alam mo yung parang binubuli mo siya spiritually. May ganun eh. So sabi nito, we must not just please ourselves. Huwag natin ialam yung sarili natin. Huwag natin itaas yung nagagawa natin. Huwag natin i-highlight yung sarili natin. Para lang masabi ng mga tao na, ay, grabe Christian siya. Para masabi ng mga bagong attendees or bagong mga Christian or mga baby Christians, ay, grabe po niya. Kasi hindi tayo yung highlight ng church. Hindi tayo yung bida ng church. Si Jesus yun. Amen? And sabi sa verse 2, we should help others do what is right and build them up in the Lord. We should help others to do what is right. Kailangan natin tulungan yung mga kapatid natin na hihirapan kung ano yung tama. Ano ba yung tama? Ano yung tama? Tulungan natin sila mapalapit lalo kay Jesus. Tulungan natin sila na huwag lumayo kay Jesus. Kasi maraming Christians, maraming believers, lubog sa problema. Kinakain ng problema, kinakain ng sandabukan na stress, nagpapakamatay. Tama? Instead na sabihin natin, kasi bakit mo pag-inuha yan? Kasi ganyan ka. Hindi na magpapakamatay yun. Instead, tulungan natin sila makita lalo si Jesus, especially sa mga believers na kaya natin. Especially sa mga non-believers pala, sorry. Bakit? Kasi yung mga non-believers, hindi nila nakikita si Jesus eh. Alam nila yung word na Jesus, pero hindi nila kilala kung sino ito Jesus. Tama? Tulungan natin sila. Ano ba yung tamang gawin? Ilapit natin sila ulit kay
kay Jesus. Share natin sila. Amen? We should help others. Kasi kung tingin mo, malakas na yung pananampalataya natin, kung sa tingin mo, strong enough ka na, share the gospel. Amen? Para sa mga malalakas, para sa mga hina, di ba? Then, tulungan natin sila. I-build natin ulit yung kanilang tamang term. I-build natin ulit sila lumapit kay Jesus. Kasi maraming tao talaga lumulubay. Nanlalamig. Maraming tao, konting problema, ayaw naman church. Maraming tao, gusto sabi dito yun ha, sabi ko lang maraming tao. May mga tao, may mga tao, nakaranas ng konting problema, ayaw naman church. May mga taong nakagawa na ng konting kasalanan, condemn na condemn, ayaw naman church. Imbes na ipamukha natin sa amin ng mga pagkakamali nila, ipamukha natin si Jesus, ito kapatid, wala ka pala Jesus. Amen? Let's build them up in the Lord. Huwag natin silang i-condemn. At yan yung ginagawa natin. Sino dito kailangan yung kapatid nila pag pinakapag church? Di ba wala sa atin? Sige dyan. Di ba wala sa atin? Bakit? Kasi hindi yung goal ng Gospel of Christ Church. Ang goal natin, may pakita yung finished work ni Jesus sa ibang tao. Nagtutulungan tayo ma-share yung gospel sa ibang tao. Amen? Next, sabi dito sa Romans chapter 12, verse 10, be kindly affectionate to one another with brotherly love in honor giving preference to one another. So ito na-explain ko last Sunday. Ang ibig sabihin po ng brotherly love ay Philadelphia. Ibig sabihin, pagmamahal bilang kapatid natin. Pagmamahal bilang kapatid sa inyo. Yun yung love. Kasi sa Bible may apat na class ng love. Storge, Philadelphia, Agape, Eros. So yung Philadelphia, ito yung pagmamahal natin sa bilang kapatid, sa kapatid natin sa pananampalataya. So, be kind of affectionate to one another with brotherly love. Mahalin natin yung mga kapatid natin. Yun lang yung ibig sabihin niyan. Huwag na natin silang i-condemn. Huwag na natin ipamukha yung pagkakamali nila. Huwag na natin sabihin na kaya ganyan yung buhay mo kasi ganito ka ng mga nakaraang taon. Because sampan si Jesus. And sabi sa verse 11, not nagging indigence, fervent spirit, serving the Lord. Ibig sabihin, huwag daw po tayo maging tamad sa ating ministry. Kuya, apprentice lang po ako. Kahit pumatod na kayo sa church, yan po yung ministry nyo. Ministry to hear, mga napapakita natin. Yung ministry nyo is to share. Kahit hindi ka volunteer sa church. So, huwag tayong maging tamad na ipakita si Jesus sa mga taong mas nangangailangan. Amen? Kung tayo nga po kung tayo po na every Sunday nakakapag-church, every Sunday nakikita natin si Jesus. Diba? Minsan nag-ano pa tayo hahanap pa tayo mas malalalim na revelation How much more pa po yung mga taong mababaw lang po yung pagkakakilala kay Jesus. And hindi rin po natin pwedeng ipagmalaki sa tao na mas marami na tayong nalalaman. Hindi natin pwedeng ipagmalaki sa tao na matagal na ako nagsisimba kaya mas marami akong alam sa'yo. Hindi rin natin pwedeng ipagmalaki sa mga tao na marami na ako napuntahan iba't ibang church, alam ko na yan. Kasi ang dapat ipagmalaki natin kung gaano tayo pinagpala kay Jesus. Huwag natin i-highlights itong sarili natin. Huwag natin i-highlights yung mga nagagawa natin. Amen? Huwag tayo maging tamad mag-church. Huwag tayo maging tamad mag-share. Huwag tayo maging tamad mag-serve kay Jesus. Amen? Amen. Tapos na. The joke. Sabi sa Romans chapter 15 verse 3, for even Christ did not live to please himself. So si Jesus, sa nagkatawang tao, hindi niya
pinapabilis yung sarili niya, hindi niya pinagbabalaki yung sarili niya. As the scripture says, the insults of those who insult you, O God, have fallen on me. Sabi ni Jesus sa mga tao, lahat ng insulto pwede mong makuha. Ano pangalan ko yan? Ira? Lahat ng insulto pwede mong makuha, Ira. Lahat ng kapagitan na pwede makuha ko. Sabi ni Jesus, have fallen on me. Napunta na kay Jesus lahat ng pag-insulto pwede mong makuha. Amen? Lahat ng kasalanan na pwede mapunta sa iyo, Ira, napunta na kay Jesus. Lahat ng sakit na pwede dumako sa katawan mo, aking friends, napunta na kay Jesus. Amen? The insult. So, mababasa nyo ito sa Mark chapter 27 during the crucifixion of Jesus. Di ba grabe pamamahi ang ginawa sa kanya doon? Dinuraan, sinipa, pinagpapalo, nung nasa cross siya, grabe panglalaki itong ginagawa sa kanya. Hindi siya nagreklamo. Bakit? Kasi paano po yun sa atin? Dahil lahat ng insultong natamo niya, lahat ng sakit na natamo niya, lahat ng sugat na nakuha niya, at lahat ng pamamahiyan na nakuha niya, ay para hindi natin danasin yun. Amen? Danasin saan? Sa pag-share ng gospel. Bakit? During pag-share mo ng gospel, may mga tao dyan pumahin ka. May mga tao sa sumida, uy, mga kawayan Jesus mo, may ka lang naman eh. Diba? Sino nakalaras doon? Nag-share ka ng Word of God, tapos sasabihin, di naman totoo yan. Pa-Jesus, Jesus ka pa. Sabi sa amin, pa-Jesus, Jesus pa kayo. Mahirap pa rin naman kayo. Pa-Jesus, Jesus pa kayo. Nag-aaway din naman kayo. Sino pa may nag-aaway? Ha? Diba? Sino pamilyang hindi nagkakasaturan? Sino pamilya ang malinis? Diba wala? Kaya sabi nga namin ng nanay namin eh, pag ganyan-ganyan ka kasi hindi ka pa nakakalimutan ng gospel. Kasi dun sa lugar namin, lahat yan, Bibel. Bakit? Kasi nire-review kami. Dapat sila nire-review namin eh. Bakit? Kasi sa lugar namin, lagi kami madalas sa may papatakot ng Christian school, kung papadaan sila. Pahil sa may pa-Christian school kayo, ganyan naman kayo. Diba? Eh, sana sa lugar, yung pakit nyo. Hindi po ito gagawin yung mga paawin na. So, ibig sabihin po ni Jesus, lahat ng pwedeng pahiya na maranasan natin during sharing the gospel, hindi na natin yung maranasan. Amen? May mga ilan-ilan, pero alam mo, kaya i-defend yung mga sinasabi mo. May mga ilan-ilan at tatanungin ka, ipakita mo lang si Jesus, tatahimik yan. Pero di ba talaga malalakas ang kanyo sa mukha eh. Kahit anong share ang ibigay mo, ayaw talaga nila. Wala na tayo doon. Ang part natin, yung may share natin si Jesus sa kanila. Tanggapin man nila o hindi, wala na tayo doon. Pero nakakaawa, no? Next, verse 4. Such things were written in the scriptures long ago to teach us, and the scriptures give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to fulfill. Next, sabi mo sa Philippians chapter 2, verse 5, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. So as a church, sinasabi rito ni Jesus, yung relationship natin sa lahat ng tao, kasama man natin sa simbahan, or outsiders, believers man sila, or unbelievers, kailangan yung mindset natin ay katulad kay Jesus. Anong mindset ba ni Jesus? During nabubuhay pa siya. Ang nasa utak niya is maligtas lahat ng tao. Amen? Ang mindset ni Jesus during sa pag-ikot niya sa panahon na nabubuhay pa siya sa pag-share ay malaman nilang pinatawad sila. Malaman nilang pinagpala sila. So dapat ganun din po yung mindset natin. Amen? Huwag yung share mo yung kapatid. Alam mo ba dahil kay Jesus pinatawad ka na.
Kaya tigil-tigil naman yung mga ganito-ganyan mo. So, paano nangyayari? Jesus, tapos, kinakondem mo na. Huwag ganon. Kasi si Jesus, never siyang nakondem. Amen? So tayo dapat as believer, as Christ-centered, huwag tayong makakondem. Amen? Kaya hindi sila sumasagot, gusto nila yun. Huwag tayong makakondem, kapatid. Kuya, minsan lang, siguro pag kailangan, joke. Diba, kailangan maging Christ-minded. Kung si Jesus, gusto niya lahat ng tao maligtas. Kung si Jesus, kahit anong mga salitang natatanggap niya, mga mabuting salita o pangit na mga salita, continue pa rin siya na i-share yung gospel na patungkol din sa kanya. So, ganun tayo, kapatid. Tanggapin man nila o hindi, share natin si Jesus. Mahirap madali. Mahirap na madali. Ang gulo nyo. Verse 6, who being very nature God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. So sabi nito, si Jesus being very nature God. So si Jesus ay nature na Diyos na nagkatawang tao. Nung naging tao na siya, hindi niya ipinantay yung sarili niya bilang Diyos. Bakit? Sabi nito sa verse 7, rather he made himself nothing by taking the nature of a servant. So si Jesus, nung nagkatawang tao, hindi niya ipinantay yung sarili niya bilang Diyos, bagkos ipinantay niya yung sarili niya bilang pinakamababang alipin. So tayo yun. Servant, alipin, ubusan. Imagine si Jesus na Diyos, 100% na Diyos, nagkatawang tao. Siguro, tayo yan, Diyos tayo, basta may tao tayo. Ay, dami akong Diyos, dapat sundin niyo ako. Mga ganun, di ba? Mindset. Pero hindi, si Jesus na nagkatawang tao, hindi na niya pinantay yung sarili niya na bilang Diyos. Nung nagkatawang tao, ha? Kundi ipinantay niya yung katawang tao niya bilang pinakamababang alipin. Represent yan sa akin. Amen? Being made human likeness. Bakit? Kasi tayo, wala tayong pag-asa sa mundo eh. Wala tayong pag-asa sa mundo. And being found in appearance as a man, he humbled himself by being obedient to death, even death on a cross. So si Jesus being appearance in man, he himself, he humbled himself. He humbled himself. Hindi siya nagmataas, hindi siya nagmalaki. Kung babasa natin ang buong Bible, never na tinaas yung sarili niya. Never yung pinagbayang ang sarili niya. Dati yung Diyos makalikisan or else. Hindi, di ba? Pagkos naging servant siya kasi gusto niya mag-serve sa mga tao. Gusto niyang partikulan ng mga tao para maligtas sila kung sino yung maniniwala kay Jesus. Amen? So kung gagayahin natin si Jesus, ganun rin. Maging servant tayo ni Lord. Servant tayo ni Jesus na ikalap ng gospel. Papalitan natin ito kanina, di ba? Kanina huwag maging tamad. Tayo, hindi tayo tamad. Pagod lang, joke. Sipagan natin. Buwasan natin yung social media. At kung magsa-social media man kayo, kapatid, may page tayo. Sabi mo, kuya, tayo lista ko, yun yung ministry nyo. May ministry kayo, mag-share ng gospel na galing sa mga recordings at live natin sa Facebook, TikTok, YouTube. So, kung hindi kayo sa nabagsalita yan, share nyo yan. Amen? So, sa isang share nyo na yan, mga kapatid, hindi natin maisip kung ilang tao yung makakasin ng video na yan. Kasi hindi naman lahat tayo parang panahon ng traffic sa social media. Amen? So, sipagin natin. Kasi masyado tayo masipag mag-share ng video.
Masyado tayong busy. Okay lang maging busy ka ba? Pero never, never, ever natin kakalimutan si Jesus. Amen? Next, verse 5, may God who gives His patience and encouragement help you live in complete harmony with each other as is fitting for followers of Christ Jesus. Then all of you can join together with one voice, giving praise and glory to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Gives His patience and encouragement to help you live in complete harmony with each other as fitting for follower of Christ. Ibig sabihin lang ito, si Jesus, siya yung nagbibigay sa atin palagi na, ano tagal ng patience? Kahinahunan ba yan? Pagtsatsaga. Wala na naging patience eh. To live in a complete harmony. Ibig sabihin niya, para pagpatibay yung pagsasamahan natin. Next, ito sa 1 Corinthians chapter 12, verse 4. There are diversities of gifts, but the same Spirit. So kung tayo po, unanimous muna tayo kay Jesus, kung lahat tayo nagkakaisa na po sa mayamang biyaya ng Jesus, lahat tayo ay may kanya-kanyang gifts na tinataglay. So sabi ko, there are diversities of gifts, but the same Spirit. Ibang-ibang regalo man yung natanggap natin, pero galing yan sa isang Spirito, which is the Spirit of Christ. Amen? Verse 5, there are differences of ministries, but the same Lord. So sa church, may mga ibang ministries. Amen? Worship team, meron tayong assurance ministries, meron tayong multimedia ministries. So sa mga lang simbahan, maraming iba't ministries pa yan. Pero they are serving the same Lord. Amen? They are serving the same Jesus. Ibig sabihin sa loob ng church, kahit iba-iba man yung function natin, nagkakaisa tayo pa rin kay Jesus. And there are diversities of activities, but it's the same God who works all in all. May pagkakaiba man tayo ng functions sa church, may pagkakaiba man tayo ng mga ginagawa sa church, pero isa lang yung ating fondasyon. Si Jesus lang. Amen? Next. Verse 7, but the manifestation of the Spirit is given to each of one for the profit for all. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit. So sinasabi nito, may mga taong binigyan ng gifts of wisdom. May mga taong binigyan ng gifts of knowledge. May mga taong binigyan ng gifts of faith, gifts of healing by the same Spirit. Next, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues, but one and the same Spirit works all these things, distributing each one individually as He wills. Ibig sabihin, ang bawat member natin ay binigyan ng gifts of prophecy. Kasi hindi lahat tayo kaya mag-prophesy. Hindi lahat tayo kaya mag-interpret ng speak in tongues. At hindi lahat tayo ay nakakapag-speak in tongues. Amen? But one and the same Spirit works all these things. So lahat ng regalo meron tayo ay nagbulayan lahat sa isang Spirit. Spirit of Christ. Amen? Distributing to each one individually as He wills. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Ibig sabihin, yung body nito ay maraming members. So yung body niya is yung church natin. If many members, different members, pero isa lang yung ating purpose. Sabi nito, but all the members of that one body are one body, so is Christ. Ibig sabihin, lahat po tayo
atin. Pero isa lang yung ating pinanampalatayanan. Amen? May iba-iba man tayong ministry, pero nagkakaisa tayo kay Jesus. Amen? For by one Spirit, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. For by one Spirit, we were all baptized in the body. So dahil sa Spirit, sa Holy Spirit, nabaptize tayo, whether ikaw ay Jews, ikaw ay Greek, ikaw ay Pinoy, Amerikano, Hapon, Hungarian, sausage, o ano man, Hungarian sausage, whether you are slaves or free, whether you are believer or unbeliever, kung naniniwala ka kay Jesus, tayo ay nagkakaisa. Kung magkakaiba, ang malungkot nga nun eh, magkakaiba na nga tayo ng churches, magkakaiba pa tayo ng pinapanampalatayanan. So ang goal lang naman kasi natin, maging unity tayo kay Jesus. Kahit mga iba't ibang churches yan, we are dapat united tayo sa gospel. United tayo sa totoong gospel. Amen? Kasi yung iba, united niya sila, pero ibang gospel na ito. Kaya nakakalungkot. So tayo dapat ipakita natin si Jesus sa buhay nila. Mahirap, pero kailangan. Challenging, pero nakarapat. Amen? For in fact, the body is not one member, but many. Next, so nilampasan ko siya. Yung sa verse 15 kasi, hanggang verse 26, sabi doon, kung ang katawan ba natin, kung sabihin ng mata na hindi siya ilong, hindi na ba siya kasama doon sa katawan? Parang ganun yun eh. Kung ang mata ba ay hindi kamay, masasabi ba natin, hindi na siya sa katawan? Kung sa church, ito yung body natin. Kung sasabihin ko, kuya, attendance lang ako, hindi ako part ng church. Eh kuya, nasa music ako, hindi ako part ng body. Hindi ko. Bakit? Kasi nga, yung katawan natin, may iba't ibang parts yan. May iba't ibang function po yan. Ganun din po tayo as a Christian. Yung body natin, si Jesus. Amen? Nagigets po ba? Tulog na tayo. Yung body niya yung church, si Jesus. And tayo yung parts doon. So ano yung function natin? Kung yung kamay, ang function niya ay paghahawak. At yung mata, ang function niya ay para makakita. Tayo sa church, ang function ng music ministry, mag-praise, magpapuri. Kung ang function ng multimedia, maglabas ng mga PowerPoint, ang lyrics, ang function ng assurance ay mag-guide ng tao papuntang church. So lahat po yan is part ng isang body, isang church. Gets ba? Wala kayo. So ganun din po tayo as a Christian. May iba-iba tayong function, pero dapat united tayo kay Jesus. Amen? Iba-iba man yung ginagawa natin, pero dapat yung pag-share natin, nakafocus pa rin kay Jesus. Huwag tayong lumihis. Huwag tayong tumayo. Kasi pag lumayo na kayo sa gospel, lumayo na kayo sa gospel of Christ, hindi na kayo part ng body. Bakit? Ano ba yung main focus ng body na to? Ano ba yung main focus ng church? To spread the gospel of Christ. Ipakita yung finished work ni Jesus. Kaya kung hindi ka na doon at hindi ka na nakikisa na gano'n yung sinishare mo, hindi ka na part. Nakakalungkot. And sabi sa verse 27, now you are the body of Christ and members individually, and God has appointed this in church. So, we are the body, we are the temple of Christ now. So, parang kaya, nag-point na sila, hindi lahat ay apostol, hindi lahat ay propeta, hindi lahat ay teacher o nagtuturo ng gospel. Hindi lahat gumagawa ng himala. Hindi lahat kaya magpagaling. Hindi lahat kaya tumulong. Hindi lahat kaya magsalita ng iba't ibang wika. Tama? Tama. Pero, hindi tayo
wala ka ng isa dyan, lalayo ka ng Jesus. Bakit? Eh si Ate Tin, nakapag-speak in tongues, ako hindi pa. So, sabihin mo, ay, ayaw ko na dyan, hindi na ako bilog. Hindi. Kasi lahat tayo, may kanya-kanyang gifts. Sabi nga ni Pastor, hindi na ma-practice yung pag-pray in tongues. Gift yun, na dapat hilingin natin. Amen? Hindi lahat nakakapagpagaling na may sakit. Pero, si Jesus na nasa atin na, kaya-kaya natin magpagaling ng may sakit dahil kay Jesus. Amen? Hindi siya na mag-practice ha. Practice ako niya para hindi siya na mag-practice ha. Sa mga anime, no? Hindi. Sabi rin dito, hindi lahat ay kayang pagturo. Totoo naman. Hindi lahat kaya mag-share. Totoo naman. Pero sa simple, pag-share mo lang ng isang verse, nagawa mo ni. Kahit dyan 360 lang eh, sabihin mo sa kakilala mo, nag-share ka na. Amen? Kahit simple ka na lang, ano yung as a Romans, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of salvation. Kahit ito lang sabihin mo, sa kakilala mo, explain mo eh. Ano ba kapag yung gospel lang yung kapangyarihan ng Diyos papaano ng Diyos? Paniwalaan mo lang yun. Nag-share ka na. Amen? Hindi natin kailangan maging teacher. Hindi natin kailangan maging pastor. Hindi natin kailangan maging apostol para mapag-share ng gospel. Amen? Ewan tayo, kapag-dito. Kasi bagay pa natin, kapatid. Bakit? Diba lagi natin sinasabi, the more the merrier? Eh kung mas maraming maliligtas, di mas masaya. Amen? Huwag natin stay lang sa inyo yung mga blessing na nararanasan natin. Amen? So ako may blessing, kaya siya sa akin. Next, sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 13, do all have gifts of healings, do all speak in tongues, all interpret, but earnestly desire the best gift. So, hindi lahat kaya magpagaling, hindi lahat kaya mag-speak in tongues, hindi lahat kaya mag-interpret ng praying in tongues. But earnestly, so, tinig ko siya sa Tagalog, sabi dyan, pag sumikapan ko natin, hindi yung pinaka-the best gifts. So, napag-isip ako, bakit kailangan din pagsumikapan? Eh, nasa akin yung best gifts. Sino yun o ano yun? Si Jesus, yung best gifts na meron na tayo. So, hindi natin kailangan pagsumikapan to. Anong kailangan natin gawin? I-declare natin sa buhay natin. Amen? I-declare natin na magaling na ang nanay ko. Wala na siyang sakit. I-declare natin na pinagpala na tayo sa musawda. Amen? Kasi kung mamimili na tayo sa lahat yan, kayo ang pipiliin nyo. Sa lahat ng gifts na yan. Sabi niya, apostol, propeta, guro, gumagawa ng himala, nagpapagaling, tumutulong, nag-speak in tongues. Kung kayo mamimili, anong pipiliin nyo dyan? Ako wala. Kapagod dyan eh. Obligado pa akong gawin yan. Pero, as a believer, as Christ na naninirahan na sa atin, hindi naman tayo obligado eh. Kumbaga, yung joy natin na magawa ng mga gifts, ma-enjoy yung gifts na meron tayo, kaya natin siya na-i-apply sa buhay natin. Amen? Hindi tayo, sabi ni Kuya, nasaan ka si Jesus, so dapat magpagaling ako ng tao, so gano'n na. Sabi ni Kuya, nasaan ka si Jesus, dapat nag-speak na ako. Dapat mag-guru na ako. Hindi. Nasa atin si Jesus, kaya yung puso natin may enjoyment na nagagawa natin ito. Hindi tayo napipilitan, kundi kung saan natin siya nagagawa dahil naniniwala tayo sa finished work ni Jesus. Amen? Hindi tayo nagpapagaling, pero dinideklara natin na magaling na sila dahil kay Jesus. Amen? Amen. Tapos na yan pa. Amen lang tapos na yan. Sabi sa Colossians chapter 3, ito last verse na ito. Bearing with one another and forgiving one another, if anyone has complaints against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Sabi rito, forgiving one another. So hindi naman natin maaalis sa isang church na may mga issues sa buhay.
Hindi naman natin maaalas sa isang church na may mga misunderstanding sa buhay. Amen? So sabi rito, even as Christ forgive you, so you also must do. Bakit? Kasi kung nakafocus tayo sa issues natin sa church, issues natin sa buhay, at kung may mga misunderstandings tayo, ito yung magiging rason para magkawatak-watak tayo. So kung watak-watak na tayo, may unity pa ba tayo? Wala na, di ba? So sabi rito, even as Christ forgive us. Kahit ano bang kasalanan natin, pinatawad tayo ni Jesus. So dapat ganun din yung gawin natin sa mga kapatid natin. Amen? Di ba? Brotherly love. Paramdam mo na mahal mo yung kapatid mo. Hindi rason ng misunderstanding, hindi rason ng mga issues para magkawatak-watak tayo. Hindi rason yun para hindi na tayo mag-church. Hindi rin po rason yun para ipawalang bahala natin si Jesus. Amen? Kasi kung doon ka nakafocus kapatid sa issues, sa problema, sa misunderstanding, kawawa kayo. Kasi dinidisregard natin si Jesus sa buhay natin. Amen? Ang gawin natin, ang i-focus natin, kung ano bang meron kay Jesus. Doon maging sentro yung paningin natin, yung puso natin, yung isip natin. Kahit may issue kayo sa buhay nyo. Amen? For example, kahit ako may issue kay Ate Pin, mag-church pa rin ako. Bakit? Hindi naman si Ate Pin yung pinunta ko sa simbahan eh. Ano mo purpose natin ba tayo sa church? Si Jesus. Para makarinig pa tayo ng mga revelation patungkol kay Jesus. Amen? So, alisin natin yung mindset. Diba? Kailangan natin maging Christ-minded. Alisin natin yung mga mindset natin na ayaw mo church, ano kasi si ano. Diba? So, marami yan. Ganyan na nga kahit hindi sa church. Kahit sa school or sa circle of friends nyo, ganyan tayo, diba? Pag may kaaway ka, ayaw mo pumunta kasi nandun si ano. So, kailangan natin dito is forgive. Paramdam natin na mahal tayo, mahal sila. Paramdam natin na pinatawad sila. At huwag natin kapatid tawag ito, huwag natin i-highlights yung issues. Ayaw mo sila. Continue ka lang kay Jesus. Kasi hindi naman sila yung magliligtas sa'yo eh. Hindi naman sila yung magpapagaling sa'yo. Hindi naman sila yung magpapala sa'yo eh. Si Jesus lang eh. Amen? Next, and let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you, richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Let the peace of God rule in your heart. Hayaan natin na yung kapayapaan ng Diyos yung maghahari. Hindi lang sa puso natin, kundi sa buong pagkatao natin. Amen? Sino ba yung peace na yan? Si Jesus pa rin. He is the Prince of Peace. Amen? Hayaan natin si Jesus yung maghari sa buhay natin. Hayaan natin si Jesus yung maghari sa church natin. Hayaan natin si Jesus yung maghari sa pamilya natin. Amen? And you were called in one body. Yung katawan natin, ito yung temple of Christ, yung church natin, tinutuloy natin ng one body and tayo yung parts na yun. Amen? Let the word of Christ dwell in you richly, always that. So dito, baka kapag ano na tayo? Hey! Ano ang tawag doon? Baka kapag express na tayo, mapapakita natin sa tao na kapatid, ito yung output sa akin ni Jesus. Ito yung nararanasan ko kay Jesus. Lahat ng blessing, promotion, sa trabaho, lahat yan. So kapag nakikita sa ng tao yung mga bagay na yan, mas malaki yung chance na maniniwala sila sa sinasabi mo. Tama? Bakit? Kasi, as a believer, kung pinapakita ng kapatid, dahil kay Jesus pinatawag ako, dahil kay Jesus malusog ako, dahil kay Jesus sobrang
bagay, i-highlights mo yung mga achievements mo. Pero, mas masarap i-share yung mga tinapos na gawa ni Jesus kaysa sa mga ginagawa natin. Amen? For you are all sons of God through faith in Christ Jesus, for as many of you were baptized into Christ, have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ. Ibig sabihin, kahit anong lahi ka pa, mapalalaki ka ba o babae ka, kahit anong estado mo sa buhay mo, mayaman ka, mahirap ka, nasa middle class ka, kung ano man ang background mo sa buhay mo, once na naniwala ka kay Jesus, yun na. At kung yun lagi ang pinapakita natin sa tao, yun na tayo. Amen. Mas maganda at mas masarap na may pagkakaisa tayo sa pananampalataya natin. Kaysa magkaaway-away tayo, ito yung Diyos ko, ito yung Diyos ko, ito yung Diyos ko. Tama? Diyos ko po. Diba? Mas masarap yung ganung bagay. Hindi natin kailangan may pagtalo. Sino ba yung Diyos nyo? Ano ba yung Diyos? Yung mga ganun. Mas masarap na makapag-share ka sa tao, marinig mo rin yung kanilang mga share na ay, parang naman tayong Jesus. Mas masarap yun. Next, last verse. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So, whatever you do, at anong ginagawa natin, at ano bang gagawin natin, lagi natin i-honor si Jesus. At lagi natin i-declare na ano ba ang gagawin natin, si Jesus yung uunod sa buhay natin, si Jesus yung kumikilos sa buhay natin. Amen? Sa trabaho, Lord. Diba? Lagi natin narinig, bahala ka, Lord. Pero, lagi natin i-declare sa buhay natin, sa family natin. Lord, salamat, Lord, yung promotion natin, salamat, Lord, sentro ng pamilya natin. Kaysa yung Lord, bahala ka na. Mas masarap, Lord, salamat. Ikaw yung sentro ng pamilya na to, ikaw yung pundasyon ng pamilya na to, ikaw yung sentro ng simbahan na to. At never kami magkakawatak-watak tayo. Sa biyaya mo ay walang distractions. Amen? Give thanks to the God the Father through Him. Pasalamat tayo sa Diyos. Huwag na natin lagi kakalimutan yun. Sa lahat ng blessing na nararanasan natin, pasalamat tayo kay Jesus. May malaki tayong natanggap na blessing. Pasalamat tayo kay Jesus. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, give thanks natin kay Jesus. Amen? Amen? So, yun. Unity in Christ. So, lagi lang natin tatandaan, kapatid, na dapat ang sentro ng buhay natin, sentro ng pamilya natin, sentro ng church natin ay Jesus lang. Amen? Sige pa tayo po yung namin. Father, maraming salamat po rin sa umaga ito na patuloy na ipinaalala mo sa amin, Jesus, na kami ay magkakaisa sa iyong mayamang biyaya. We thank you, Father God, sa bawat pamilya na natin ito. Na alam ko, Jesus, na i-share yung gospel sa kanilang mga kapatid, kaibigan, pamilya, kamag-anak, na magkakaroon kami ng isang paninindigan sa buhay namin na ikaw lamang, Jesus, yung kailangan namin sa buhay namin, na ikaw lamang, Jesus, yung sentro ng buhay namin, na ikaw lamang, Jesus, yung aming kalusugan, pagpapala, proteksyon sa buhay, ikaw yung aming Diyos na patuloy na gumagalay sa bawat isa. Lord, maraming salamat. Tinataas namin yung bawat pamilya na narito na malayo sila sa anumang taas ng sakit. At dinideclare namin, Jesus, na hindi nakakabalik yung panibagong COVID-19 variant sa buhay namin. At hindi kami matatakot